Alam mo ba kung bakit pinaniniwala ang nagpaparamdam ang mga kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay? Sa likod ng malamig na hangin, bigla ang pagpatay-sindi ng ilaw o tila boses na bumubulong sa gitna ng gabi. May mas malalim na dahilan kung bakit sila bumabalik. Ayon sa isang teorya, ang kaluluwa raw ng isang tao ay hindi agad na aalis sa mundo kung may malalim pa itong pinanghihinayangan o kung may mensaheng nais iparating. Minsan, hindi sila matahimik dahil sa biglaang pagkamatay o dahil hindi sila nakapagpaalam. Kaya raw tayo nakakaramdam ng presensya, parang may nakatingin o may humahawak sa balikat, dahil pilit nilang ipinararating, break, tandito pa ako. May isa pang teorya na nagsasabing, ang matinding emosyon, galit, lungkot o pagmamahal ay maaring mag-iwan ng enerhiya sa isang lugar. At kung ang namatay ay may matinding koneksyon sa atin, maaring ang enerhiyang iyon ay umaalingaw-ngaw, bumabalik-balik at naghahanap ng tuluyan. Kaya may mga oras na bigla nating ng paborito nilang pabango. O narito naman niyarahit damang. O naririnig ang pamilyar nilang tawa sa tahimik na gabi. May mga naniniwala rin na ang pagpaparamdam ay isang babala, lalo na kung may paparating na panganib. Parang nais tayong protektahan, kahit nasa kabilang buhay na sila. Pero may ibang nagsasabing, baka naman hindi lahat ng nagpaparamdam ay mahal natin sa buhay. Baka may ibang gumagamit ng anyo nila upang makalapit sa atin. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kakaiba sa paligid, tumingin ka sa dilim. Makinig ka sa katahimikan. Dahil baka hindi ka nag-iisa. Muli mag-iingat kayong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.